Habang abalang dalaga sa kusina ginala ni Gaston ang kanyang paningin sa kabuuan ng apartment ng dalaga. Malinis yon. Bagamat maliit lamang ay sapat na yon para sa kanya na madalas lang naman sa loob ng apartment. Nakalagay din sa maayos na lalagyan ng mga gamit na paniguradong si Cora ang may kagagawan. Inilapag ni Gaston ang box ng pizza sa center table at pinaupo ng kanyang sarili sa sofa. Maraming pictures ng dalagang nakadisplay doon. May habang lumalaki siya, mga award niya, pictures nila ng mga gala kasamang pamilya ni Conrad. May nakita pa nga si Gaston na mukhang kasama siya sa larawan nila. Bago sila umalis ni Cora ng bansa, yun ay para magpagamot at alam naman yun ni Natty. Malungkot siyang napagiti. Kung maayos lang ang naging relasyon nito sa asawa noong bata pa lang ito, botong-boto siya na maging manugang ito at makatuwang sa buhay ng panganay na anak na si Natalio. Bagay din sila. Isa pa, paniguradang magiging mabuting may bahay ito sa kanyang anak. Naguguni-gunita niya na yon, kaya lang may ibang plano ang tadhana. Yun ay nang dahil sa kanya. Sa maling desisyon niyang ginawa sa nakaraan nila. Heto na pong kape niyo, Governor Barcelo. Lapag ni Seska sa tasa ng kapeng barako na humahalimuyak ng amoy sa kabuuan ng apartment habang patuloy na lumilipad ang usok ng mainit na tubig na nakalagay. Tama lang ito sa malamig na klima sa labas. Sabihin niyo po kung nagbagong taste niyo sa kape at kailangan niyo ng extra sugar. Parehong taste nila ni Brixton pagdating sa kape. Ayaw nila ng merong asukal kaya alam niyang magugustuhan ito. Ngunit sinabi pa rin niya ni Seska at baka nga naman nagbago ng panlasa ng dating governor pagdating sa kape niya. Okay na to, iha. Matagal ng panahon na nung nakainom ako ng kapeng puro. Hawak ni Gaston sa tangkay noon, sa katunayan ay pinagbawal na sa kanya ng doktor ang magkape. Dahil nagpapalpitate ang puso niya, pero hindi naman siya pwedeng tanggihan ang dalaga at baka isipin itong ayaw niya sa kanya. Dinala na ito sa bibig at sumimsim. Bumili ako ng pizza, tanda ko pa na yan ang favorite mong flavor. Sandali, bata ka pa noon, hindi ba yung nagbago, iha? Hindi po, Governor Barcelo. Hiling ni Seska na hinagilap ng box upang kumuha na doon ng slice. Busog pa siya. Dahil sa ginawa nilang pagkain sa labas ni Benedict, ngunit hindi niya pwedeng hindi yun tikman upang i-appreciate ang effort ng dating governor. Dala na rin ng pagtanaw ng respeto at pagpapahalaga sa effort na ginawa ng matanda kung kaya niya yun ginawa. Hindi karagdagan ng taba sa katawan niyang isang slice. Kung kakainin niya, hindi rin ito ikakasama ng pakiramdam niya. Binalot sila na nakakabinging katahimikan. Biglang naalala ni Seska na hindi kaya naroon ng matanda ay dahil nalaman na nitong pagkakaroon niya ng relasyon ng dati sa kanyang anak. Sa isipin yun ay biglang nataranta siya. Nanginginig ng kamay na may hawak ng pizza sa sobrang takot sa matanda na baka. Mamaya'y bulyawan siya nito at kung ano-anong mga masasakit na salita. Ang maririnig niya kaya nandito ito ngayon. Governor Barcelo, mahinang tinig na nakuha niya na dito ang atensyon. Yes, iha. Lingon na ni Gaston na napansin ng pangangatal at pamumutla ng labi ni Seska. May masakit sa'yo? Umiling si Seska. Nangingilid ng mga luha. Siya na ang kusang aamin bago pa siya nito pagsabihan. Huwag po kayong mag-alala, buong holidays lang po ako nandito sa bansa. Babalik din kami ni Benedict sa US. Hindi po kami magtatagal dito sa Pilipinas. Hindi rin po ako lalabas. Dito lang ako sa apartment ko mananatili buong bakasyon. Napakunot ng noo ni Gaston. Hindi niya na masundan ang dahilan kung bakit sinasabi yun sa kanya ng dalaga. Ano naman ang kinalaman niya kung matagal sila sa bansa? Hindi naman niya ito pinagbabawalan na manatili dito at hindi niya rin pag-aari ang buong Pilipinas. Kung tutuusin ay siya pang ang dapat na humingi sa kanya ng paumanhin ngayon na biglang naalalang dahilan ng pagpunta niya dito. Ibinaba niya ng tasa ng kanyang kape habang hindi inaalis ang paningin sa mukha ni Seska. Nabakas na ang pagkakataranta sa hindi malamang dahilan. Naging malikot na rin ang mga mata ni Seska habang namumula. Sa hula ni Gaston ay anumang oras ay bubuhos ng luha ng dalaga. Siya naman ang hindi mapalagay sinasta ni Seska. Iha, ano bang sinasabi mo? Pilit na ngumiti si Gaston upang pag-aanin ang nararamdaman niyang bumibigat na hangin. I have nothing to do with him now, Governor Barcelo. Maniwala po kayo. I won't destroy anything. Hindi ako umuwi ng bansa upang gumanti.
Hindi po ako makikipagkita sa kanya. Maniwala po kayo sa akin, Governor Barcelo. Napatulala ng ilang segundo si Gaston sa mukha ni Seska na sa mga sandaling yon ay panay ng iling. Sinasalo na nangangatal pa rin niyang mga daliri ang bawat luhang pumapatak. Napatayo ng dating governor sa labis na awa. Nahuhulaan niya na kung anong ibig nitong sabihin. Kahit na hindi nito sabihin, tungkol yon sa anak niyang si Brixton. Iha, I did not come here for that. So please, stop crying. Basag na rin ang boses ni Gaston, bagamat mahina yon. Lumakas ng iyak ni Seska na natili pa rin nakaupo sa kanyang harapan. Sinubsob niya ng luha ang mukha sa kanyang dalawang palad matapos na ibaba ang slice ng pizza sa box na hindi pa man lang niya nakakalahating kainin. Hindi ako pumunta dito para pagalitan ka dahil wala kang naging kasalanan sa akin o sa amin na dapat mong ikahingi ng tawad. Malumanay ang kanyang boses upang wag na mas matakot ito sa kanya. Nabakas pa rin ng trauma sa mga nangyari noong kabataan niya. Okay, calm down Francesca. Hindi ako pumunta rito para sisihin ka sa kung anumang ginawa ni Brixton sa'yo. Siyang may kasalanan, siyang dapat na humingi ng sorry at hindi ikaw na. Dahil sinaktan ka niya, ginantihan ka niya at kahit na matagal na yung tapos. Tura ni Gaston na hindi na itinagong alam niya ng pangyayari. Muling nanariwa sa puso ni Gaston ang awa sa kanya. Hindi ang grown-up na Francesca ang kanyang nakikita ngayon kundi ang batang paslit na naiipit sa sitwasyon na hindi naman niya hiniling dahil wala siyang kamuwang-muwang dito. Pinagmamasdan niya ang patuloy na paghikbi ni Seska na kahit ang marinig lang, nadudurog ang puso niya para sa dalaga. Ako dapat ang humingi ng pasensya sa'yo. Kami dapat ang humihingi ng tawad sa'yo. Hindi ikaw dahil wala kang mali. Wala kang naging kasalanan, Iha. Wala. Patuloy na alon ni Gaston na hindi alam kung nakakatulong ba yun dito. Baka sa mukha ni Gaston na sa mga sandaling yon ay gusto niya nang yakapin ng dalaga. Ngunit hindi niya magawang igalaw ang katawan upang lapitan ito. Pakiramdam niya ay may pabigat ang kanyang mga paa upang ihakbang yon. Lalo na sa tunog na mahina nitong mga hikbi ng pag-iyak. Sa kanyang paningin ay naging batang paslit muli ang dalaga na gaya ng dati noong tinutulungan niya. Helpless. Aping-api ng mundo kahit na walang masamang ginawa. Dahan-dahan ay muling naupo ang dating governor. Nanghihinang kanyang katawan, pinili niyang hayaan na lang ang dalagang ilabas ang kinikimkim nitong emosyon nang sa ganon ay hindi maipon sa loob ng kanyang dibdib. The fatherly love that he could not give her in her childhood. At this time, Gaston could only give her a little bit of it. Sa parang ito na tahimik na samahan ng dalaga at walang kahit na anong salita. Habang nilalabas ang mga hinaing niya. Mabigat ang sitwasyong yon kay Gaston, lalo na't alam niya ang anak na panganay ang may kagagawa ng pag-iyak na yun ng dalaga. Malamang ay ngayon pa lang nito nilalabas ang kanyang sama ng loob. Ganun pa man ay nanatiling tikom ang bibig niya. Kusang tumigil naman si Seska sa pag-iyak na mukhang okay na ulit ang pakiramdam na magawa niyang mailabas ang kinikimkim na sama ng loob. Muli pa siyang humingi ng paumanhin kay Gaston na biglaan ng pag-iyak. Pasensya na po. Akala ko po ay yun ang pinunta niyo dito ngayon, Governor Barcelo. Inayos ni Seska ang kanyang upo. Ayaw niyang makita ni Gaston na sobrang hina niya. Kung kaya naman ngumiti siya kahit na alam niyang palabas lang ang lahat ng iyon. Gusto niyang ipakita sa matanda na okay lang din siya. Gaya ng anak nito na mukhang okay na okay naman ngayon. Hindi niya makitang pinagsisisihan ang ginawa sa kanya. Huwag na rin po kayo mag-alala, hindi po ako manggugulo. Gaya po ng sinabi ko, may boyfriend na rin po ako. Maayos pong pakikitungo niya sa akin. He treats me like a princess. Mahal na mahal niya po ako, Governor Barcelo. Hindi na magawang i-describe pa ni Gaston ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling yon. Batid niyang niloloko lang siya ng dalaga sa pagsasabi nito na may boyfriend na siya. Malamang ay nais lang nito na aliwin ang kanyang sarili. Ipakita na kaya niya magkaroon ng boyfriend kahit pa nasaktan ng kanyang anak. Gusto niyang ipakitang okay lang siya. Maganda naman ang dalaga kung kaya hindi imposible na marami ang magkagusto sa kanya. Simple lang, hindi nakataka-taka na nagawang mahalin to na magustuhan ng anak na si Brixton. Kaya naman pala never itong nagkagusto kay Piper na sa paningin niya ay kagaya ng asawa niyang si Natty na maganda at pang wife material dahil noon pa man ay may nagmamay-ari na ng kanyang puso. Yun nga lang ay nagkamali siya ng ginawa. Masama ang unang hangarin niya. Mabuti naman kung ganon, Iha. Tanging nasabi ni Gaston upang sakyan at ipakitang naniniwala siya sa dalaga. Malakas pa rin ang buhos ng ulan
Sa labas ng mahinang ambon kanina hindi nila namamalayang lumakas. Palakad-lakad na noon sa labas ng villa si Brixton. Matinding inipang nakabalatay sa kanyang muka't mga mata. Panay ang tingin niya sa langit na tila nag-alboroto sa patuloy na bagsak ng ulan na walang kapaguran. Ilang beses niyang tinawagan ang cellphone ng ama upang matagpuan lang yun na naiwan pala nito sa sofa at hindi dinala. Kakapasok lang din ng kanyang ina sa silid dahil dinapuan na ito ng antok. Sinamahan niya si Brixton ngunit hindi yun kinaya ng kanyang mga mata. Naniniwala si Nati na maayos lang ang lagay ng asawa. Hindi niya rin kailangang mag-alala dahil kilalang kilala niya ito na hindi naman gagawa ng kung anong ikakapahamak niya. Sadyang masama lang ang loob niya sa anak kung kaya naman pinili nito ang lumabas. Sanay na rin siya sa palaging ganun din ng asawa. Ako nang maghihintay sa kanya, Mommy. Pumasok ka na sa loob at magpahinga na. Sige Brixton, pero huwag ka na magtagal na maghintay sa daddy mo. Matulog ka na rin at buong araw ka ng pagod. Malamang nagpapalipas lang siya ng oras. Hindi ka pa rin ba nasanay sa kanya? Kailangan niya lang din na ipagpag yun. Kilala na ni Nati ang asawa na gano'n ang palaging ginagawa kapag maraming iniisip. Sinasamahan niya yon. Kagaya minsan nga ay nalang noong nag-aaral pa si Brixton sa ibang bansa at grabe ang pag-aalala nila tuwing hindi makontak ang anak. Naging habit yun ni Gaston na sa palagay ni Nati ay nakakatulong naman talaga ng malaki para gumaan ang pakiramdam nito. Sa ganun siyang paraan humihinga, hindi kagaya ng ibang padre di pamilya na kailangan maglasing. Ayos lang ang daddy mo, maniwala ka sa akin anak. Kung may masamang nangyari sa kanya, mararamdaman ko yon. Dahil may connection kami, malamang ay nasa isa sa mga kaibigan niya lang siya. Ang mabuti pa, magpahinga ka na. Alo pa ni Nati sa anak na halatang guilty na guilty sa kanyang ginawa kanina. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Sige po Mommy, mauna ka na po. Susunod na po ako maya-maya. Sige wag mo na siyang hintayin at baka umaga na umuwi. Tumangulat si Brixton na sinundan na ng tingin ng kanyang inang mabagal na pumasok sa loob. Ang bilis ng panahon, dati ang bata pa nito. Pero ngayon hindi lang bukang nagbabago sa kanya. Maging ang aura nito'y medyo matanda na. Brixton, huwag nang magtatagal ha. Magpahinga ka na rin. Halos umaga na nang nagpasyang umalis si Gaston sa apartment ni Seska. Na hindi naglaon ay nagkwento na sa kanya ng mga achievements niya. Mga lugar na kanyang napuntahan, mga bagay na nagagawa niya ngayong malaki na siya. Parang anak na excited na nagkukwento sa kanyang amang noon lang nakita. Ganoon ang pakiramdam ni Seska. Panay tangulang naman si Gaston na aliw dito ngayon sa kanya. Salamat po sa pagpunta, Governor Barcelo. Ilang beses na sinubukan ni Gaston na magpatawag sa kanya ng tito ngunit hindi siya sinusunod ni Seska. Kaya hinayaan niya na lang. Isa pang tawag nito sa kanya nagpapaalala na misang nanilbihan siya sa publiko bilang governor. Inihatid siya ni Seska sa ibaba. Nang makalula ng sasakyan, hindi niya napigilang hinilingunin na si Seska bago pa niya maisarang pintuan. Malapad nitong humiti sa kanya nang kumaway pa bilang paalam. Sinuklian niyo ni Gaston, kapag hindi kayo busy ng boyfriend mo, pwede mo ba siyang dalhin at ipakilala sa akin? Para naman makilatis ko. Tanong ni Gaston. Kitang-kita ng matanda ang biglaang pagbabago ng hilatsya ng mukha ni Seska. Pero nagawa rin itong ngitian siya. Alam mo pa naman ang phone number ko, Iha, hindi ba? Saka ang social media account ko. Gusto ko siyang makilala dahil para na rin kitang tunay na anak. Patuloy na sambit ni Gaston bago tuluyang pumasok sa loob ng kotse. Tunay na anak? Umalingaw-ngaw yon sa pandinig ni Seska na kung marahil malinaw ang hangarin ni Brixton, sa kanya baka magkaroon pa na sila ng pagkakataon na maging tunay itong ama. Gusto na rin niyang maging mommy si Natalia, kaya lang hindi na pwede. Kung may babalik niya lang ang nakaraan, paniguradong babaguhin niyang sagot sa batang si Brixton. Baka doon na bago ang kanilang kapalaran. Baka sa part na yon hindi nagsimulang magalit sa kanyang anak nito. Sige po Governor Barcelo, mag-iingat po kayo. Hindi pa rin tumitila ang ulan, ngunit hindi na yun ganun kalakas kumpara kanina. Sige na Iha. Balik ka na sa apartment mo at baka dapuan ka pa ng sakit dahil sa lamig. Iniiling ni Seska ang kanyang ulo na natili pa rin siyang nakatayo doon at hinihintay na umalis ang kanyang sasakyan. O sige na, aalis na ako. Nang makapasok ka na sa loob, natatawang palatak ni Gaston na nahula ng nais ni Seska. Nang maglaho sa paningin ni Seska ang sasakyan ng dating governor ay mabagal na siyang lumakad pabalik ng apartment. Nagtimpla siya ng gatas at binalikan ng pizza na dala ni Gaston upang muling ipagpatuloy ang pagkain.
Tuluyang nawalang antok niya, maging ang pagod niya na damang-dama niya kanina sa biglang pagsulpot ng matanda. Hindi pa siya nakontento doon. Binuhay niya pa ang TV at naghanap ng kanyang maaring mapanood habang kumakain. Napasulyap na ng kanyang mga mata sa itaas ng kape ng dating governor. Mahina siyang napausal na para sa sarili niya. Kailangan kong maghanap ng boyfriend. Total na sabi ko na sa kanya na meron na akong iba. Kumihikab na napatayo na si Brixton nang marinig niya ang ugong ng sasakyan ng kanyang ama na kadarating lang. Sinipat niya ang oras na hindi niya nagawang mamalayan sa tahimik na pagmumuni-muni ng kanilang nakaraan. Namulsa na muli ang dalawa niyang palad habang hinihintay na lumabas ang sasakyan ng ama. Ni hindi pa nga siya nagpapalit ng suot na damit, kung saan siya iniwan ng ina ay naroon siya. Ayaw niya kasi na magtungo ng silid kanina upang magpalit man lang ng damit at baka dumating ng ama at makasalisin na sila. Oras na makapasok na kasi ito sa silid ng kanyang ina, mahihiya na siyang istorbohin pa kaya naman nagtiis siyang maghintay na dumating ang ama niya. Dad, bakit gising ka pa? Malamig ang tinig na tanong nitong hinubad ng suot niyang jacket. Hinintay po kitang bumalik. Hindi ako mapalagay nang wala ka dito, lalo na't masamang loob mo sa akin. Parang kanyang turan. Hindi niya na kailangan pang magpanggap sa harapan ng ama niya sa kung ano ang tunay na darama. Tuloy-tuloy ang hakbang ni Gaston papasok sa loob ng villa. Kasunod niya si Brixton na higit na ang hinga. Nananadya bawat sunod niya sa yabag nito. Dama niyang malalim pa rin ang galit sa kanyang ng ama sa mga nagawa niya dati. Pinuntahan kong babaeng ginawan mo ng masama. Lingon ni Gaston na namewang na tinarap ng anak. Napakurap si Brixton. Sinong tinutukoy ng kanyang ama? Si Seska ba yun o si Piper? Hindi sinasagot ni Piper ang mga tawag niya na halatang galit na galit sa kanya. Ano pa nga bang aasahan niya dito? Hindi niya ito inihatid at hinayaan niyang mag-isang umuwi. You go to see her. Sino pong tinutukoy niyo, Dad? Magaan ang tanong niya pero nakaani ng palilisik ng mga mata ng ama. Malakas ang kutob ng loob niyang si Seska ang tinutukoy nito. Ngunit may hint din na baka si Piper ang sinasabi niya. Ano pong sabi niya, Dad? Namilog ng mga mata ni Gaston sa tanong na yun ng anak. Kung pwede lang pagbuhatan to ng kamay, ginawa niya na. Ngunit pinigilan niyang kanyang sarili. Dahil na rin sa asawa niyang sinati na kapag nalaman ay tsak na lagot siya. Ito naman ang kanyang makakalaban. Okay lang dito ang makasakit na sa mga salita. Pero ang pagbuhatan ng kamay, hindi. Natalio, you still have the nerve to ask me that? Naasar ng tono ng boses ni Gaston na napailin na sa anak. Natigilan si Brixton na biglang naitikom ang kanyang bibig. Napindot na naman niyang gitna ng galit ng ama niya. Francesca found a boyfriend now, so leave her alone. Doon palang nalaman ni Brixton na si Seska palang tinutukoy nito at hindi ang fiancé niya na si Piper. Ibig sabihin, pinunta ng kanyang ama si Seska at kinausap. At sandali, may boyfriend na si Seska? Sino? Si Benedict ba? Huwag mo na siyang lalapitan para hindi na magkaroon pa ng kung anumang gulo. Tutal, hiwalay na rin naman kayo. Huwag mo na siyang guguluhin. Sundin mong gusto ko. If your mother finds about this, I will break your legs. Pinabalaan kita, Natalio. Lulumpuin kita kahit pa mismong mga mami mo magkakaaway ko oras na gawin ko yon. Ilang beses na binuka ni Brixton ng kanyang bibig. Tulala pa rin siyang nakatingin sa kanyang ama. Narinig mo ba sinabi ko, Natalio? Sunod-sunod niyang napatango bilang pagsang-ayon sa sinabi ng ama. Dad, hindi ba't sabi mo ay may boyfriend na siya? Bakit ko naman siya lalapitan? Mahinang natawa si Gaston na parang mas inasar pang kanyang anak. Kilala niyang likaw ng bituka nito na parang siya lang din kapag nagmahal. Ang ikinatatakot niya ay kapag nalaman yun ni Natalia. Tsak na mas magkakagulo sila. Siguraduhin mong mangyayari yan at gagawin mo. I underestimated you before, but now it seems that you can do anything. Shameless. Narinig mo sinabi ko, Natalio? Wag na wag mo siyang guguluhin, lalo na ngayon. Pagkasabi nun ay tinalikuran niya na si Brixton upang umakyat na ng hagdan at magtungo ng kanilang silid na iwan sa living room ang binata na naiwan sa isipan niya ang sinabi ng amang meron ng ibang kasintahan si Seska. Totoo ba yun? Hindi kaya gawa-gawa lang ng daddy niya para lubayan ko? Pero nakita ko kung gaano sila kasweet ni Benedict. Baka naman talagang tunay na nagawa niyang buksan ng puso niya sa ibang tao. Matamlay na kausap niya sa sarili.